Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Juanita Reyes. Sabi niya, tingnan mo itong reporter na si Alex. Siya na nga ang mali sa mga tanong niya at pinag-usapan tungkol si Alibay, tapos ang tanong tungkol sa relasyon nila at itinulad pa si Paolo kay Jericho. Tama yun, halata na para gusto guluhin yung media con. Ngayon si Kim ba mali? Di ba hindi kundi yung Alex, the reporter, at yung tanong kay Paulo kung ano ang score sa kanila ni Kim, di ba sinagot pa Pao na 100%? Di ba tama naman si Pao sa tanong mo at halata naman na hindi ka Kim Pao Alex. Kaya mga Kim Pao, alam na ninyo yung dapat na wag panoorin sila alang-alang sa Kim Pao, baka mainis lang tayo. God bless. Maraming salamat sa komento, Ginang Juanita Reyes. So yung tungkol po doon sa pagkukumpara kay Jericho, kay Paolo Avellino mga kakimpaw, nilinaw po yan ni Alex sa kanyang vlog na wala daw po siyang pagkukumpara na ginawa, kundi ang sinabi niya ay pangalawa sa matapang si Paolo Avellino dahil inamin na daw ang status kay Chinita Princess. Kasi una, si Jericho daw umamin, pangalawa daw si Paolo Avellino. So, hindi daw po yun paghahalin tulad or paghahambing. So, sige, tanggapin natin yung explanation na yan, pero hindi po katanggap-tanggap, hindi po ba, yung tungkol sa ipasok yung personal na buhay mo doon sa pamilya kon para po sa Di Alibay. Kasi ang topic nga po ay tungkol doon sa Di Alibay, tapos papasukan ng ibang question. Kaya po medyo nainis or napikon din si Chinita Princess. So next time, wag na po sanang ipasok nila yung mga personal na tanungan dahil di naman yung kasama, 'di ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Juanita Reyes. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Annalyn Hicap. Sabi niya, Good afternoon, Dries. Nanood din ako ng live. Nasa isip ko na yon, mapupuno ng mga bashers kasi nga ultimong kilos ngiti titig ni Kim. Tinitingnan nila para nga magkamali siya bawat mukha ng bibig, inaabangan ng bashers na yan. Ay nako, buti na lang talaga matatag ang mga tunay na Kimpaw at nakakaalam sa tunay na kwento ng dalawa. Salamat at lagi ka talagang nandyan. Yung kabutihan ni Kim ayaw nilang makita, pero ang kamalian ni Kim, yun ang hinahanap nila. Pero sorry kayo, mas maraming nagpapatunay na mabuti si Kim. Basta focus lang tayo sa world tour, sa ating mga lola na mahilig sa mga fake news. Huwag po kayong maniwala, hindi po yan totoo. Basta doon tayo sa 100%. At nabago ni Kim si Paulo. Nabago. Basta ako may relasyon na sila, kasal na sila. Nako, mga hindi pinapansin niya mga showbiz columnists. Kim Pao forever. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hicap. So yes, double time na po ang mga bashers para ibagsak and syempre siraan na si Kim and syempre si Paula Abilino. Pero ang tanong, meron pa bang maniniwala sa kanila? So maniniwala lang sa kanila yung mga hindi po nakakilala kay Kim and Paulo. Pero tayong mga Kim Pao fans, syempre alam na po natin ang mga galawan at laro sa showbiz industry. So maraming salamat sa komento, Ginang Annalyn Hicap. God bless and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol nga dito sa multiple tag na trending ngayon nationwide. Yes, una na dyan ang hashtag Paula Avellino. Pangalawang trending, Di Alibay ang buong katotohanan. Pangatlong trending, hashtag Kim Chu. At ang pang-apat, hashtag The Alibay TV Trailer. Grabe naman talagang magpa-trending ito mga Kimpaw fans. Talagang one to sawa at wala pong tulugan ang kanilang pagpapatrend. Nang sa ganon, syempre mga Kimpaw, malaking tulong at suporta na to sa project
ni Kim and Paolo Avellino na mapapanood na nga po sa Free TV. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang ganap ni Chinita Princess after po ng It's Showtime. So si Kim Chu after ng It's Showtime, dito po pala siya pumunta sa Bello Beauty Clinic para nang sa ganun ay magpapamper po ng skin. Pagka ganitong everyday tayong napapanood sa telebisyon, syempre, dapat alaga ang skin and syempre maintain ang glow and beauty. Sabi nga po ni Kim Chu, always a good idea. Thank you Victoria Bello and Doc Hayden ko. Kaya pala naman napaka-blooming and napakaganda araw-araw ni Chinita Princess dahil alagang Bello Beauty. Samantalang next topic naman tayo, nakita natin mga kakimpaw na nagpunta nga po sa gym si Paolo Avellino kanina dahil meron pong mga picture na nagsisilabasan ngayon sa mundo ng social media. Sabi nga dito sa caption, sa may gym, so meron pong picture siya, di ko kilala siya mga kakimpaw, pero ayan, kasama po siya ni Paolo Avellino. Ayan po, ang likuran ay Caferista. So, si Paolo Avellino lang po ang andito, di natin nakita si Chinita Princess. So, siguro ito yung ini-issue ng mga bashers na nagpunta daw sa gym si Paolo at may kasamang iba. So, sino kaya yung sinasabi nila na non-showbiz daw na ilalabas yung picture ng babae, no? So, another paninira na naman yan, mga kakimpaw, para kay Paolo Avellino, para po kayo ay manghina and syempre mawalan po ng pag-asa tungkol sa kanilang relasyon. So, wag po kayong papadala mga kakimpaw dahil tayo po alam natin ang totoong status ni Kim and Paolo. Samantalang Direk Loren, pinagtanggol nga po si Chinita Princess dito po sa viral issue ni mami po ni Marco. Di ba nag-trending yun nung nakaraan na kung saan idinedma daw ni Chinita Princess. Ngayon, ipinagtanggol na po ni Direk Loren si Kimi. Sabi nga dito, nasa po si Kikay, pinagtanggol ni Direk Loren si Kimi. Grabe ang paninira sa aktres. Masyado nilang pinalala, gustong mawala sa PBB host, hindi papayag si Direk Loren. So sabi dito, Kimi followed or read kung ano ang nakasulat sa hawak niyang papel, kaloka. Si binabash nila, more blessings ang dumarating. Godspeed Kim. Hindi madali ang pag-host, hindi sinasadya ni Kimi na di napansin ng mami ni Marco. Humingi na ng sorry kahit walang mali. So thank you Direk Loren sa pagtatanggol niyo po kay Chinita Princess, sa mga mapanghusga at sa mga bashers na walang ginawa kundi pumanmanan ang ginagawa ni Chinita Princess. So paano mga Kimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.